Nabisto ng mga otoridad ang isang modus na ginagawa mismo sa loob ng planta ng mga plaka ng Land Transportation Office. Ito yung pagpupuslit ng mga made-to-order na plates na pawang mga peke at iligal na ibinibenta. Ang mga yan sa report o sa balita ni Ryan Lesiges live. Audrey, sasailalim nga sa matinding investigasyon ang lahat ng empleyado ng plate making plant ng LTO matapos nga na mabisto ang ginagawa at pagbebenta ng mga peke na mga plaka sa loob pa mismo ng LTO. Maging ang mga security guards ng planta ay hindi absuelto sa gagawing investigasyon. Kulungan ang bagsak ng tatlong empleyado ng Land Transportation Office o LTO matapos itong maaktuhan na nangungulembat ng plaka. Ang krimen sa bakuran mismo o sa loob ng plate making plant ng LTO ginawa. Isang taon isinailalim sa surveillance ng Intelligence and Investigation Division ng LTO ang kaduda-dudang aktibidad sa loob ng planta ng ahensya. Nang makakuha ng testigo at ebidensya mula sa kuha ng CCTV sa planta, nagpasaklolo ang LTO sa DILG. Dito na ikinasa ang operasyon na nagresulta sa pagkakahuli sa mga suspect. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na hindi lang basta pagnanakaw ng plaka ang kanilang modus, kundi sila mismo ang nagmamanufacture nito o made to order at ibinebenta sa 5,000 hanggang 10,000 kada piraso. Ng isang empleyado din po natin na nasa loob kasi sinisegregate po nila sa ibang place. Then nakita po yung mastermind nila, yung leader nila, kinukuha po doon sa kung saan pinaglagyan nung gumawa. And therefore, ito naman pong leader nila, nakita din po sa CCTV kung paano ilabas ng planta na itinatago po at sinusuksok sa likod. And then inilalagay po doon sa box ng motor. At dahil gawa sa mismong planta ng LTO, hindi ito paghihinalaan na peke. Lumalabas pa sa investigasyon na nag-uumpisa ang modus ng mga suspect sa isang leader o financer. Nabibili ng sasakyan sa pamamagitan ng financing at illegal na ibebenta ang sasakyan gamit ang duplicated plates at peke na ORCR. So yung QR code po yan, naka-indicate po yan. Merong code yan merong security code yan sa QR code nila. It's part of our system. You have to scan the plate. Bago mong invoice, scan yung plate. Dapat nasa yung series na labas sa system. At hindi lalabas yan sa system kasi meron lang nagawa. You cannot replicate the plate without specific orders. So, kung gagawin nila yun, tapos they will try to attempt to put it in the system, mag-a-alarm yung system natin. Hindi pwedeng gawin yun. So, these plates, kung isa-scan natin yung QR code na yan, walang laman yan. Mula nitong Enero, aabot na sa 40 plaka ang napuslit ng mga kawatan. Pero maaari daw na mas maraming plaka pa ang naibenta ng mga ito dahil taong 2018 pa simulang magtrabaho ang mga suspect sa planta. Sa mata ng mga law enforcement sa labas, sa mata nila original yun. So it will take a while bago malaman kung tama o mali. So pwede siya magamit sa mga crimes. Especially those dun sa mga killings. Secondly, of course, may consumers sila. Nagagamit nila yan dun sa tawag yung doble plaka. Naniniwala si LTO Chief Asik Vigor Mendoza na malaking grupo ang nasa likod ng krimen. Kaninang umaga, iniharap ni na LTO Chief Mendoza at DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang tatlong empleyadong naaresto kahapon. Patuloy namang tinutugis ang leader ng grupo na nananatiling at large. Yung mga grupong ito, magtago-tago na kayo talagang. Kung ako sa inyo, hindi kita, sorry, sumurrender na kayo. Dahil maski saan tutugisin namin kayo. Ganun lang kasimple ito. Tigilan nila. Isa sa ilalim na sa inquest proceedings ngayong umaga ang mga naarestong suspect kung saan kasama sa kaso ng mga ito ang qualified theft. Tiniyak naman ng LTO na magpapatuloy ang malawakang investigasyon nito sa pangyayari upang matukoy kung may iba pang kasabwat ang mga ito sa loob ng ahensya. Magsasagawa rin ng audit mula 2018 para malaman kung gaano karaming plaka ang na-duplicate at naipuslit ng sindikato. Binalaan din ni Mendoza ang mga bumili ng mga plaka ng sasakyan na mula sa grupong ito na may kakaharapin din silang kaso dahil sa pagbili ng nakaw na plaka.
Audrey, aminado si Assistant Secretary Mendoza na malungkot siya dahil sa loob mismo nga ng bakuran ng LTO nangyayari yung ganitong klaseng krimen, kung kaya't ang kanyang paalala ngayon at kanyang sisiguraduhin daw na lahat ng dapat managot ay mananagot dito sa krimen na ito. Sa ngayon, Audrey, ay alam na ng mga otoridad yung whereabouts ng pinaka-leader ng grupo na ito. Samantala, Audrey, sa hiwalay na forum naman kanina ng LTO ay napag-usapan ang may kaugnayan sa PUV Modernization Program at muli nilang hinikayat ang mga transport groups na hindi pa rin nagpapakonsolidate na gamitin ang 3 buwan na extension para makapag-consolidate na ng kanilang mga sasakyan at mga ruta. Audrey. Okay, Ryan, balikan natin itong modus sa Pekeng Plaka. No? So 2018 pa sila nagsimula sa LTO. Pero natukoy ba sa investigasyon kung kailan nila sinimulan yung modus na ito? Audrey, kasama yan no, doon sa gagawing backtracking ngayon na ang mga otoridad, maging mismo ng LTO para malaman kung kailan talaga nagsimula itong modus na ito. Dahil ang tanging alam pala ngayon, Audrey, ng mga otoridad ay yung mga latest part na or later part na mayroon ng mga kapwa-empleyado nila sa PMP na nakakakita ditong mga kahinahinalang ginagawa ng mga suspect na ito. At pagbabasehan nila ngayon, Audrey, yung mga CCTV na kanilang hawak kung kailan nagsimula talaga itong grupo na to para malaman din, Audrey, kung ilang plaka na yung naipuslit ngayon ng mga suspect na ito. Dahil napakahalaga daw ito, Audrey, dahil marahil yung ibang plaka dito ay nagamit na sa iba't ibang klase ng krimen, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi maging sa buong bansa. Audrey. Okay, Ryan, itong 3 suspect na ito ay nakuha ng ba ng statement? At kung meron man, ano yung nilalaman nito? Sa ngayon, Audrey, ay naging iprinisenta lamang kanina sa media at hindi na nagbigay ng kahit anong statement itong mga suspect na ito. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.